Halos sunod-sunod na insidente ng pananambang ang naitala sa probinsya ng Abra. Ang mga biktima at mga suspect, mga dating public official. Nagpapatrol, April Rafales. Nagpapasalamat man, malaki pa rin ang takot ng konsehal at kasalukuyang kandidato sa pagka-vice-alkalde ng Bangged Abra na si Mark Anthony Go matapos makaligtas sa pananambang sa kanyang convoy. Sa investigasyon, papunta ang grupo ni Go sa istasyon ng pulisya para i-report ang naunang kaso ng pananambang nang biglang pagbabarilin ang kanilang sasakyan ng grupo ng mga lalaki. Sabi ni Go, nakilala niya ang ilan sa mga sospek. Kasi po yung mga kapitan na yun nasa kumakampi sila sa ibang partido. Gusto nilang manakot ng tao. Dagdag pa ni Go, hindi na maawat ang kidnapping at patayan sa kanilang lugar. Halos lahat ng tao natatakot na maging witness kasi tinatakot ng mga kapitan, mga armed groups. Meron yung mga isolated areas, araw-araw may putok doon. Hindi ito ang unang insidente ng karahasan sa Abra. Dead on the spot ang tumatakbong konsehal na si Melchor Gatmen matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang salarin noong Marso 13. Pauwi ng bahay ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ng nakamotorsiklong sospek na walang plaka. Samantala, sa bayan ng Bangged, sugatan naman sa kaliwang hita ang dating barangay chairman ng Barangay Lubong matapos pagbabarilin din. Sa investigasyon, pauwi na ng kanilang bahay ang biktima bandang 6:00 ng gabi ng Miyerkules ng pagbabarilin ng nakaabang na sospek. Nakaligtas naman ang biktima. Noong Pebrero 28, 2 rin ang namatay at isa ang sugatan ng pagbabarilin ang convoy ng dating mayor ng Langiden, Abra na si Artemio Donato. Sa investigasyon, pabalik na sa kabisera ng bayan ng Bangged ang convoy nang tambangan sila ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Sitio Palikad Poblasyon, Pilar, Abra. Sinusubukan ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang Abra Provincial Police pero hindi sinasagot ang aming mga tawag. April Rafales, ABS-CBN News.